Ito pong issue na controversial ngayon. Issue ng pugante. Yan po yung pinag-uusapan ngayon. Nagbubungguan ng mga abogado dyan at mga followers ni Kibuloy at ng gobyerno. Okay? Sabi ng kampo ni Kibuloy, hindi pa pugante si Kibuloy. Sabi naman ng gobyerno, pugante. Lalo na ang Pangulo. Siya na ho ang nagsalita. Pakinggan nyo. Bakit hindi? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice. Ayun. So malinaw. Malinaw po. Na galing mismo sa Pangulo yung salitang pugante. Di ba? At yan ang sinusundan. Actually, una nagsalita dyan si Secretary Benhur Abalos na abogado po yun. DILG Secretary. At yan ang pinanindigan ng law enforcement agency like PNP, NBI at military. Na sila na po yung naghahanap kasi nga turing na ipugante. Ngayon, kaya po ito pinag-usapan at maging topic natin ngayon kasi nga kayong mga mamamayang Pilipino, mahalaga. Kayo, tayo, sa buong mundo. Saan kayo, anong tingin nyo rito? Pugante na nga ba si Kibuloy o hindi? Ang sabi ng gobyerno, pugante siya dahil merong court order, warrant of arrest, halos 3 months na, hindi niya kinilala dahil hindi siya nag-surrender. Hinahanap siya, hindi siya makita. Marami ng operasyon ng PNP. Nagkaroon na nga po ng controversial na raid sa mga compound ni Kibuloy. Nagkagulo pa nga dahil binomba ng tubig yung pulis. Naharas doon ang pulis. Kaya lang nabaliktad bandang huli. Ang pulis daw nang haras. So, yun na yung nangyari. So, ginagawa ng pulis at ng gobyerno ang trabaho dahil mayroong court order. Kaya tinuring nilang pugante kasi hindi nga po nagsusurrender at hindi rin po nagpapahuli. At hinahanap na. Kaya wanted, pugante ang issue. Pero sa kampo ng ni Kibuloy, yung mga member at abogado nila, hindi pa raw maituturing na pugante kasi hindi pa raw naman guilty. Hindi pa raw nakaka-trial. Sa kanila pala, kailang paniwala, pag nagkaroon ng trial at guilty na at nawawala, yun, dapat pugante. Yun ang kanila. Para mang wala pang trial, bakit pugante na? Sabi naman ng kabila, kahit wala pang trial, pero may warrant of arrest, hindi ka nagpapahuli, nagtatago ka, pugante ka. Yan ang debate dyan. Kayo, ano yung paniniwala dyan? Kailangan ba bago maging pugante isang tao magkaroon mo ng trial? At pag napatunayan at saka pag nagtago, saka pa lang sabihin pugante, gano'ng katagal yun? Ilang taon yun? Ang trial ng court ng kaso sa Pilipinas, pinakamahina 5 taon sa mga criminal case. Sa mga kasong kriminal, pinakamahina po 5 taon yan. Nakita niyo yung kay Dilima. Inakusahan siya tungkol sa illegal drugs. O di ba 7 taon siyang nakulong bago na-dismiss, may gita 7 taon. Tapos hindi man napatunayan. So ngayon, kung halimbawa after 7 years napatunayan si Dilima. Tapos si Dilima hindi nahuli, saka lang tatayo na sasabihin pugante kung hindi naghuli. Ay si Dilima nahuli nga nagpahuli siya. O di ba ang linis ng pangalan? Walang puganting pinag-usapan kasi si Puesido hindi nagtago, nagpahuli at hindi niya binaliwala yung court order. Kaya hindi nahirapan ng mga otoridad kay Dilima. Nirespeto niya ang court, due process, rule of law. Ayun, panalo. Itong kay Kibuloy, iba. From day one, hindi siya naniwalang siya may kasalanan. From day one, binabaliwala niya ang complainant. From day one, sinisiraan niya ang gobyerno. Binabanatan ang gobyerno. Pinagre-resign pa si Pangulong Marcos. Para daw siya na umupo. Di ba, meron siyang statement niya, lumayas ka na dyan, ako na maghahawak ng gobyerno. Di ba? Ano yun? So, sa umpisa pa lang, talagang ramdam mo, alam natin na hindi magpapahuli at hindi re-respeto sa batas. Ngayon, tama lang siguro sabihin ng Estado na pugante na dahil hindi nga ako nagpapakita. Ngayon, sino ang tama? Sino ang mali? Yan po. Technical, legal, and political. Pero sa isong legal ang usapan dito. Sino ang tama? Yung kampo ni Kibuloy na hindi daw pugante sila? Or ang sabi naman ng gobyerno, pugante ka na. Kaya nga may reward money. Di ba? Matinding debate. So, manaig ang malayang talakayan, comment at reaksyon. Walang personalan. Lahat namang issue na tinatalakay ko
sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abi Opinions. So walang personal, lahat issue lang. Ang mga nag-iisip lang ng personal kasi saradong isip. Kasi may mga grupo na pag binanggit mo yung pangalan ni Kibuloy, akala binabanata na, hindi nila iniintindi at binabasa ang issue at tinatalakay. Pagka legitimate ang issue, tatalakayin yan. Ano mang issue, tinatalakay lang. Pinag-uusapan lang. Ako from day one until now, ito pa rin ang aking panawagan. Kibuloy, humarap ka sa korte. Irespeto mo ang korte. Irespeto mo ang warrant of arrest. Lalabas ang katotohanan kung wala kang kasalanan. Pero korte at sa korte ang lamanan, hindi sa labas ng korte. Dahil ang kaso nakapile, may complainant. Kung malayo yung complainant, kung mahina yung reklamo, kung hindi yan totoo, madidismiss yan. Makakalaya ka ng malayang-malaya. Pero sa umpisa pa lang ay tinakbuhan na, umpisa pa lang ay ayaw ng harapin, abay paano yan? Perception ng Pilipino, guilty. Sa pantahan ng mga tao, baka may kasalanan. Ayun ang masakit, yun ang masama. Ay hindi natin mababali yun, hindi natin mabubura yun. May kanya-kanyang interpretation at pananaw. Pero ako, from day one na pumutok ang kasong ito, ilang buwan na, taon na, ako naniniwala, lalabas ang katotohanan, ang korte ang maglilitis. Sa korte ang labanan. Hindi sa media, social media, hindi sa batikos, hindi Marcos resign, hindi Marcos kung ano-ano sinasabi. Hindi yun magpapadismiss ng kaso. Lalo lang nagpainit. Kaya ayan, pati si Pangulong Marcos napaka-busy, pumatol na, pinatula na ang isyong ito. Pinagtanggol na yung reward money at sinabi ng ampugante kasi paulit-ulit na ho yung akusasyon laban sa kanya at kung ano-ano pa. Hindi natin masisi sa isang tao. Tao lang ang ating Pangulo. Kahit na wala na sa kanyang level yung isyong ito dahil law enforcement agency nang bahala dyan at korte napilitan siyang sumagot sa ambush interview ng media. At pinanindigan ang kanyang paniniwala. At legal ang reward. Ayun na yun. So lumaki ang istorya. Pag lumalaki ang kaso, ang usapin at issue kapag sexual harassment, ang kawawa dyan pareho. Yung biktima umano at yung complainant. Complainant, biktima at yung akusado. Lalo na yung akusado kasi napakasamang record sa isang lalaki na umaabuso sa babae. Allegation pa lang yan, bintang pa lang. Kaya nga dapat malinis yun. Pero hindi yan malilinis sa pagtatago. Hindi yan malilinis sa hindi pagrespeto sa rule of law. Kaya pinapairal yung batas para bigyan siya ng pagkakataon, due process. Pag nasa korte na, ibibigay sa iyo ang lahat ng pagkakataon. Maglabas ka ng ebidensya, ng testigo na wala kang kasalanan. Yun ang labanan. Doon ang labanan. Walang pakialam din ng Malacanang. Walang pakialam din ng pulis. Ang pulis susunod lang sa court order or mga desisyon. Yun po yun eh. Huwag niyong linlangin. Marami ho kasi at meron ho, hindi naman marami. May iilan na mga vlogger nakakampi nila ang nanlilinlang. Nagmamagaling. Lutang na lutang naman ang kakulangan ng kaalaman at may kinakampihan sa kung anong dahilan, alam na ninyo yon. Pero ako, wala akong kinakampihan dito. Walang nasa likod ko sa aking pagbablog at mga balita sa kung anumang aspeto ng balitaan. Pang sarili kong opinion, interpretation ito, base sa mga nangyayari at hindi base kung kani-kanino lang. Like lang po ninyo, share at saka subscribe and follow doon sa hindi pa po. Paki-like lang po ninyo. Okay na yan para sa akin.